Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 871, ang sinaunang kaldero. Ang bulubundukin ng Yunhai ay sobrang kalmado. Ang bulubundukin ng Yunhai ay isa ng lugar para sambahin ang mga ninuno ng Yunhai sect. Ang Yunhai sect ay katulad ng dati, ang mga lambak nito, ang mga bangin nito ang lahat ay mukhang pareho. Gayunpaman, ang mga bantay ng Yunhai sect ay hindi maganda ang pakiramdam sa sandaling iyon dahil ito ay sobrang mainit. Napakainit noon. Ang Yunhai sect ay naging isang kumukulong mainit na kaldero, ngunit saan nanggaling ang init na iyon? Nagiging bulkan ba ito? Ang mga gwardya ay nagdurusa sa init ngunit nanatili sa kanilang tungkulin. Ang ipinagbabawal na lugar ay lalo na mainit at ang bundok ay ganap na pula. Tila may mga apoy na nagmumula sa lupa. Sa ilalim ng bangin at sa ilalim ng bangin kung saan naroon ang mga tambol, mayroong isang lihim na kuweba. Naglalaman ito ng isang palasyo at dating sikretong lugar ng Yunhai sect. Tanging ang mga tagapagtanggol ng Yunhai sect lamang ang nakakaalam na ito ay umiiral. Sa sandaling iyon, sarado ang sinaunang palasyo ngunit pula ang pinto nito. Nasa loob na si Lin Fang at nalaman ang lakas ng Heroka. Sa loob ng sinaunang palasyo ay may isang painting na napapalibutan ng apoy. Sa pagpipinta na iyon ay isang mundo ng mga bundok, karagatan, isang disyerto, gubat at mga tao na lubhang kakaiba. Sa ilalim ng painting ay isang Heroka statue. Napagpasyahan ni Lin Fang na salakayin ang rebulto noon at ngayon ay nagbago na ang pagpipinta. Ito ay naging apoy na sumalakay sa buong palasyo, at maging sa buong bulubundukin ng Yunhai. Mayroon ding kakaiba at malalakas na tunog na nagmumula sa sinaunang palasyo. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang nangyayari sa bulubundukin ng Yunhai, hindi niya alam kung ano ang idinulot ng kanyang kawalang ingat. Sa sandaling iyon, nakasakay siya sa kanyang TN level Snow Eagle pabalik sa Yangzhou City. Dinadala ni Lin Fang sina Lin Hai at Yu Minghi pabalik sa Yangzhou City. Alam ng lahat na nahuli ng mga tao mula kay Tian Fang at Lai Yun ang kanyang mga magulang, hindi lang nila alam kung bakit. Nang makita nila kung gaano galit si Lin Fang at ngayong babalik na siya sa Yangzhou City kasama ang kanyang mga hayop. Madaling mahulaan ng mga tao kung ano ang nangyari sa mga taong iyon mula kina Lai Yun at Tian Fang. Si Lin Fang ay ang hari ng Zuyu. Pagkatapos niyang maging isang demonyo ay malamang na lumakas siya. Hindi na siya ang mahuhusay na binata mula noon, nagmature na siya. Siya ngayon ay maharlika at marangal. Ilang araw na lang bago nalaman ng lahat sa Zuyu na si Lin Fang ay nakalusot sa layer ng Tianqi. Magugulo ngayon sina Lai Yun at Tian Fang, masyadong malakas si Lin Fang. Gamaan ang pakiramdam ni Yu Qingshan, ngunit si Yu Tianming ay nasa Shengang. Masaya sina Duan Xingye at Xiaoya. Ang mga tropa ng QXE ay nakaramdam ng mas palaban at nagsisisi na hindi sila sumama kay Lin Fang upang patayin ang kanyang mga kaaway. Matapos makabalik si Lin Fang sa Yangzhou City, kailangan niya ng mga table tasks kaya kinulong niya ang sarili sa isang silid. Si Yizu at ang kanyang mga magulang ay lubos na nasugatan at kailangan niyang pagalingin ang mga ito. At hindi nakakalimutan ni Lin Fang ang tungkol kay Yunxi, kailangan pa rin niya ng Divine Water Pills. Pambihira ang mga Divine Water Pill. Ang pinakamasama sa Divine Water Pill ay ang Zuan Level Pill. Matapos makapasok sa layer ng Tianqi, sila ay mas mahusay, maaari nilang ibalik ang mga patay sa buhay. Ang mga sangkap nito ay binubuo ng Siyam na Sun Herb, Divine Fungus at Sanguine Soul Herb. Napakahirap nilang makuha. Siyam na Sun Herb ay naglalaman ng Sun Chi at maaaring buhayin ang enerhiya ng buhay ng mga tao. Maaaring linisin ng Sanguine Soul Herb ang dugo ng mga tao, na naglalaman ng sigla. Ang banal na fungus ay ginamit upang pagsamahin ang tableta. Sa tatlong sangkap na iyon, posible na gumawa ng mga Divine Water Pills. Hindi lamang nila pagagalinggan si Yunxi ngunit maaari rin silang magamit upang iligtas ang buhay ni Yizu at pagalingin sina Yu Minghi at Lin Hai. Siyempre, kailangan muna ni Lin Fang na gumawa ng 4 sa mga tabletang iyon. Sa isang lihim na silid, nakaupo si Lin Fang na naka-cross-leg kasama sina Mr. Wu at Mr. Chi sa tabi niya. Nakakolekta din sila ng ilang sangkap para sa mga table tasks. Nagsagawa sila ng sarili nilang medikal na pananaliksik upang matulungan si Lin Fang na gumawa ng mga Divine Water Pill. Naaalala pa rin nila si Lin Fang nang magkita sila pabalik sa sinaunang lungsod ng tubig. Siya ay binubuli ng ibang mga angkan at nagpasya silang kumampi sa kanya. Ngayon napagtanto nila kung gaano sila katama. Nakapasok na siya sa layer ng Tianqi, na pangarap nila. Ngunit, napakabata pa ni Lin Fang. Si Lin Fang ay nasa isang espesyal na estado ng pag-iisip. Sa kanyang ulo, mayroong isang disyerto, ang disyerto ng kanyang espiritu. Hawak-hawak niya ang Dragon Cauldron sa kanyang kamay. Tila nakikita ng kanyang espiritu. Siguro sa pamamagitan ng pag-unawa sa kaldero ng mas mahusay ay magbibigay daan sa kanya upang gamitin ito sa isang mas mahusay na paraan. Ang ilang mga marka ay lumitaw sa disyerto ng kanyang espiritu na nagpapakinang sa kanyang espiritu sa kakaibang paraan. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikislap at kumikislap. Pagkatapos sila ay naging isang napakalaking kaldero na naglalaman ng isang sinaunang chi. Napagtanto lang ni Lin Fang na sa loob ng kaldero ay isa pang cosmos, isa pang universo. May mga kakaibang pattern at marka na mukhang nakasisilaw. Mga banal na marka iyon. Ang makalangit na Siyam na Dragon Cauldron ay isang sinaunang kaldero, hindi nakakagulat na ito ay isang mahalaga at hindi pangkaraniwang kayamanan.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 872, Concocting Pills. Naramdaman ni Linfang ang kanyang sinaunang kaldero at ang mga banal na marka nito ng napakalinaw. Sa kanyang matinding perception, nakikilala ni Linfang ang hugis ng dragon sa mga banal na marka. Inilabas ni Linfang ang kanyang kamalayan sa mga banal na marka, parang purong chi ang dumadaloy sa kanila. Sa isang iglap, ang mga banal na marka ay nagkalat ng hindi kapani-paniwalang mga ilaw sa espiritu ni Linfang. Isang dragon ang lumitaw at ibinuka ang bibig nito, bamyugyulan ng walang katapusang chi. Biz. Isang alarma ang nagsimulang tumunog sa ulo ni Linfang na parang inaatake ng dragon ang kanyang kamalayan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang kamalayan ay sumisipsip ng mga pagkabigla. Nagpumiglas si Linfang ngunit nagawa niyang ipagpatuloy ang pagmamasid sa mga banal na marka. Nakatitig siya para maintindihan ang mga ito. Ngunit sa ilang segundo, si Linfang ay nabalot ng malamig na pawis. Ang kanyang kamalayan ay nakikipag-usap sa mga banal na marka at tila nakakaakit ito ng mga pag-atake ng dragon. Kahit na ang dragon ay nasa kawalan, ito ay tila tunay. Ang makalangit na siyam na dragon cauldron. Bulong ni Linfang. Para siyang nasa ibang mundo, kakaibang matagpuan sa isang sinaunang kaldero. Habang ang dragon ay naglalabas ng enerhiya, si Linfang ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang sensasyon. Umiikot ang chi na iyon habang niluluto ang mga table tasks. Sa katunayan, ang kaldero sa una ay isang kasangkapan sa pag-imbento ng mga table tasks. Siyempre, ang sinaunang dragon ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa OpenSiba. Linfang, ano ang nangyayari? Tanong ni Mr. Chi at Mr. Wu na hindi pa nakakapag-concoct ng mga table tasks. Masyado silang nag-aalala sa reaksyon ni Linfang. Kakaiba. Mr. Chi, Mr. Wu, ayos lang ako. Magsisimula pa lang ako. Kung may nangyaring kakaiba, tulungan mo ako at salamat. Sabi ni Linfang. Tumango ang dalawang matanda. Kahit na wala silang sinabi, alam nila ang gagawin. Nakakita na sila ng mga concoct na table task ni Linfang noon at nalaman na siya ay may talento. Sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng pangunawa at sa kanyang makapangyarihang kaluluwa, nalampasan sila ni Linfang sa mga tuntunin ng komposisyon ng tableta. Ngayon lang nila siya matutulungan. Biz. Isang apoy ang nagliyab at ang buong silid ay sinalakay ng apoy chi at init. Ang apoy ay nakakatakot at nagninangas sa paligid ng kaldero. Bagaman malakas, ang apoy ay tila naglalaman ng isang antas ng katahimikan. Inilagay nila ang mga sangkap sa kaldero at lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw. Ang siyam na sun herb, ang divine fungus at ang sanguine soul herb ay napakahalagang mga halamang gamot at napakamahal, ngunit sa kaldero, ang mga ito ay parang mga ordinaryong bagay. Si Linfang ay inihagis lamang ang mga ito sa kaldero upang paghaluin ang kanilang mga katangian. Ang mga divine water pill ay mga sun-type na table task, mga banal na healing pill, ngunit ang kanilang presyo ay napakalaki. Ito ay hindi nakakagulat na sila ay nagkakahalaga sa kontinente. Kahit na ang isa ay handang gumastos ng pera, hindi madaling makahanap ng mga table task. Ang mga divine water pill ay hindi lamang mga healing pill, makakatulong din ito sa mga cultivator na paunlarin ang kanilang mga likas na kakayahan at palakasin ang mga kaluluwa ng mga tao. Mapapahusay nila ang laman at organo ng mga cultivator. Lalong uminit ang mga pangyayari sa silid. Nagsimulang magkumpas si Linfang gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang tumunog ang kaldero. Kasabay nito, ang makajos na kamalayan ni Linfang ay nasa lahat ng dako sa silid. Malinaw na lumilitaw sa utak niya ang lahat ng nangyayari, pati na ang mga nangyayari sa kaldero. Sa pagkakataong ito, hindi mabibigo si Linfang, kailangan niyang magtagumpay. Si Mr. Chi at Mr. Wu ay nanunood sa mga galaw ni Linfang at nagulat sila. Ang apoy ay napakalakas, walang banggitin ang kanyang mga pamamaraan. Ang talagang ikinagulat ng dalawang matandang lalaki ay ang kontrol ni Linfang. Habang nagsasanay ng maingat na kamalayan, maaari niyang kontrolin ang bawat hakbang ng proseso. Napabuntong hininga ang dalawang matanda. Nakakalungkot na hindi naging alchemist si Linfang ngunit alam nila na imposible iyon. Si Linfang ay may mga likas na kakayahan, paano siya nakatutok lamang sa mga table tasks. Ang alchemy ay isang paraan lamang upang matulungan siya sa landas ng paglilinang. Kung hindi lang dumaan si Linfang ng napakaraming paghihirap, marahil ay hindi magiging posible ang alchemy para sa kanya. Ang paglilinang ay nasa ugat ng mundo ng paglilinang, lahat ay nais na maging malakas at makapangyarihan. Mabagal na lumipas ang oras, pagkaraan ng napakahabang panahon, isang kakaibang chi ang sumalakay sa silid. Mayroong maraming uri ng chi na naghahalo-halo, ang chi ng mga halamang gamot ay nagsisimula ng mag-condense. Sumimangot si Linfang at mas nag-focus. Hindi siya maaaring maging pabaya sa sandaling iyon, kung hindi, maaaring mawala sa kanya ang lahat. Lalong sumikip ang halimuyak ng gamot, napuno nito ang buong silid. Ramdam ni Linfang na ang ilang mga table tasks ay nagsisimula ng mamuo. Sa lalong madaling panahon, lilito ang mga banal na table tasks ng tubig. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang chi ng mga sangkap ay nag-fuse na ngunit ang mga table tasks ay hindi lumitaw. Nagtataka si Linfang kung ano ang nangyayari. Halos. Naisip ng dalawang matandang lalaki. Nararamdaman nila ang enerhiya at ang lahat ay kailangang maging tumpak para gumana ang samahan.
Isang nakakasilaw na liwanag ang nagsimulang lumitaw at naglalaman ito ng nakakatakot na chi. Ang lakas ng lupa at langit ay iginuhit patungo sa mga tabletop na sumisipsip dito. Ito ang huling hakbang. Ito ay mapanganib. Alam ni Lin Feng na hindi ito gumagana, ngunit sa apoy at sa kanyang pamamaraan, walang dahilan para hindi ito gumana. Marahil ay wala siyang sapat na karanasan. Alam niya kung paano gumawa ng mga tabletop salamat sa recipe, ngunit marahil ay may napalampas siya. Ang kanyang makajos na kamalayan ay pumasok sa kaldero at pagkatapos ang buong kaldero ay nagsimulang manginig ng marahas. Parang may dragon na nagising. Ibinuhos ni Lin Feng ang Sun Pure Chi sa mga banal na marka ng kaldero. Nagsimulang umungal ang dragon at naglabas ng enerhiya. Biz. 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 Isang nakakatakot na dagandong ang lumabas sa kaldero. Nang inag ang kamalayan ni Lin Feng at lumitaw ang 1,000 sinag ng liwanag. Walang pag-aalinlangan, bumangon si Lin Feng sa hangin at sinira ang kisame ng silid. Isang napakalaking butas ang lumitaw doon. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang Xiaoyao agility technique at nag-strike sa kalangitan habang kinukuha niya ang lahat ng kumikislap mula sa kaldero. Ang init ng mga kamay niya, parang kumukulo. Ang dugong chi ay hindi kapani-paniwala, ngunit bukod sa dugong chi, mayroong ilang araw na chi. Tuwang-tuwa si Lin Feng sa kanyang tagumpay. Divine Water Pit. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga kamay, nagsikap siyang gawin ang mga tabletang iyon. Ang mga silweta ay kumikislap at lumapit sa kanya, naakit sa makapal na enerhiya ng mga tabletops. Ngunit nang makita nila si Lin Feng, tumigil sila at mukhang nagulat sila. Sumulyap si Lin Feng sa kanila at tumanggo, at pagkatapos ay ngumiti silang lahat sa napaka-wrangle na paraan. Ang walang kapantay na martial god, Udto. Kabanata 873, kumpletong paggaling. Lin Feng, iyon ay mga tabletops sa antas ng tiyan. Magmadali at ibigay ang mga ito sa mga nasaktan kung hindi ay magbabawas ang kaluluwang chi. Sabi ni Mr. Wu. Tumanggo si Lin Feng sa kanya at nag-condense ng ilang purong chi sa kanyang mga kamay para ma-envelope ang 5 tabletops. Ang mga ilaw na kumikislap sa kalangitan ay naging hindi gaanong nakasisilaw at ang panggamot na halimuyak ay nawala rin. Alis na ako. Sabi ni Lin Feng na ang silhouette ay kumikislap. Dumating si Lin Feng sa isang courtyard. Sina Yu Minghe at Lin Hai ay nasa isang cultivation room na sinusubukang tingnan kung mayroon pa silang natitirang purong chi. Siguro maaari nilang pagalingin ang kanilang sarili kung nagawa nilang gumawa ng ilang dalisay na daloy ng chi. Gayunpaman, ang kanilang mga panloob na organo ay nawasak at ang kanilang chi ay napakahina, kaya hindi nila may condense ang purong chi. Kinakabahan silang pinapanood ni Xinye at Xiaoya, mukhang desperado sila. Xinye, dalhin mo rito si Yizu. May biglang nagsabi. Si Lin Feng iyon at bumababa siya mula sa langit. Sige. Sabi ni Xinye habang papalabas ng kwarto. Lumapit si Lin Feng sa kanyang mga magulang at kumuha ng 2 tabletops habang sinasabi. Nanay, tatay, inumin mo ang mga tabletang ito. Lin Hai at Yu Ming nagtinginan siya sa isa't isa. Makakatulong kaya sa kanila ang mga tabletang iyon na gumaling. Hindi sila naniwala pero uminom pa rin sila ng pills. Biglang may damaloy na lakas sa kanilang mga katawan. Ang mga sensasyon ay partikular na matindi para kay Yu Minghe. Ang kanyang cultivation level ay hindi kasing taas ng kay Lin Hai. Isa lang siyang Zuan level cultivator kaya makatuwiran na ang mga tabletops ay nagbibigay ng mas malakas na epekto para sa kanya. Nagsimulang kumulo ang dugo niya. Pakiramdam niya ay namatay siya at muling isinilang. Nagsimula muli ang pagdaloy ng kanyang dugo sa kung saan-saan sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha, na tila nakamamatay na mapatla at unti-unting namumula muli. Bukod sa kanyang dugo na nagsimulang umagos muli, ang kanyang chi ay unti-unti ring namumuo muli. Ang kanyang kaluluwa ay tila gumagaling din. Napakagandang tableta. Naisip ni Yu Ming at mukhang nagulat siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang huminga ng purong chi para pagalingin ang sarili. Ang mga tabletops ay may parehong epekto sa Lin Hai. Kahit na ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa kay Yu Minghe. Nagsimula na namang umagos ang kanyang lakas. Nagsimula siyang mag-focus para mas mabilis siyang makarecover. Nagdala si Lin Feng ng hindi kapani-paniwalang mga tabletops, iyon ay mga banal na gamot sa pagpapagaling, bukod pa, maaari din nilang pagalingin ang mga mahahalagang organo at ang sistema ng dugo. Maaari rin nilang gawing mas malakas ang kaluluwa ng isang fighter. Nang makita ni Lin Feng na unti-unting gumagaling ang kanyang mga magulang, pinadaloy niya ang dalisay na chi at huminga ng may kumpiyansa. Nakangiti siya sa matangkad na paraan. Ang mga tabletang iyon ay talagang hindi kapani-paniwala. Bumalik si Xinye karga si Yizu sa kanyang likod. Siya ay inatake ng madilim na Panginoon at halos patay na. Ibinuhos ni Lin Feng ang purong chi sa katawan ni Yizu para buhatin siya at maglagay ng Divine Water Pill sa kanyang bibig. Pagkatapos ay ginawa niyang umikot ang purong chi na iyon para mapabilis ang proseso. Ang antas ng paglilinang ni Yizu ay napakababa. Ang mga tabletop sa antas ng tiyan ay maaaring magkaroon ng hindi kapani-paniwalang epekto sa kanya. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, siya ay nakabawi sa hindi kapani-paniwalang bilis. Mas mabilis siyang gumaling kaysa alinman sa mga magulang ni Lin Feng. Pagkaraan ng maikling panahon, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Lin Feng. Natigilan siyang ngunit bamulong. Guro, ako. Nananaginip ba ako?
Alam kong namatay ako. Paano ka na naginip? Izu, buhay ka at maayos. Hindi na kailangang magsalita ng masyadong maraming bagaman, isave ang iyong enerhiya at tutulungan kitang makarecover. Sabi ni Linfang habang bahagyang nakangiti. Sa napakaikling panahon, tinulungan ni Linfang si Izu na makabangon. Pagkatapos ng ilang araw, magiging maayos na siya. Tumingin si Linfang sa kanyang mga magulang na patuloy pa rin sa pag-agos ng kanilang enerhiya sa kanilang katawan. Tumiti siya saka umalis. Dumating si Linfang sa malamig na silid. Sa lihim na silid na iyon ay isang kama na may silhouette na kalmadong nakahiga doon. Nababalot ng yelo ang silid dahil si Yunshi ay niyelo ni Mengqing. She might have died but she looked so pure and innocent, nandoon pa rin ang ngiti niya. Divine Water Pill. Sana ay mapagaling mo siya. Bulong ni Linfang. Si Yunshi ay isang dalisay at inosenteng babae. Ang mga iyon ay dapat na ang pinakamahusay na mga taon ng buhay ngunit hindi niya nagawang tamasahin ang mga iyon. Inilagay ni Linfang ang kanyang kamay sa yelo at nagpakawala ng apoy na chi para matuno ito. Ang apoy ni Linfang ay napakalakas, gayunpaman, ang yelo ay natutunaw ng napakabagal. Ang yelo ni Mengqing ay napakatas. Hindi nakapagtataka na mapipigilan nito ang pagkamatay ni Mengqing. Sa wakas, natunaw ang yelo at niyakap ni Linfang si Yunshi at umalis sa sikretong silid. Kinailangan ni Linfang na hawakan ang kanyang katawan upang itulak ang purong chi sa kanya. Kailangan niyang ganap na matuno ang yelo sa loob niya. Sa wakas, ang chi ay ganap na nagkalat. Pagkatapos, pinapasok ni Linfang ang ilang sun pure chi at naglagay ng divine water pill sa kanyang bibig. Napakabilis, gamaan ang pakiramdam Linfang. Si Yunshi ay malubhang nasugatan gaya ni Izu. Sa wakas, ang batang babae ay nagsimulang huminga muli salamat sa mga epekto ng mga table tasks, ang kanyang mukha ay naging pula kahit na. Pero, hindi pa siya nagigising. Inilagay siya ni Linfang sa isang kama at tiningnan ang kanyang dalisay at inosenteng mukha. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto. Si Yunshi ay gagaling at mabubuhay. Malamang madyay gising na siya. Bumuntong hininga si Linfang at nagtago ng isang tableta. Ang mga banal na water pill na iyon ay mga banal na healing pill, ang mga epekto nito ay hindi kapanipaniwala. Tumingin si Linfang sa direksyon ng Blackwind Mountain. Ang mga tabletang iyon ay nagpagaling sa apat na iyon, paano naman si Mengqing? Malamang na kailangan ni Mengqing ng mas malakas na tableta para muling maging tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 874, pagkikita muli. Ang liwanag ng araw ay tumagos sa silid kung saan nagpapahinga si Yunshi. Bahagya niyang inayos ang sarili at dahan-daang iminulat ang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo at iniisip kung buhay pa ba siya. Naalala lang niya na nakita niya si Linfang bago mamatay at umalis sa mundo. Anong nangyari pagkatapos nun? Baka nag-hallucinate siya. Pakiramdam niya ay matagal na siyang namatay. Dahan-dahan siyang umupo at tumingin sa paligid niya. Simpleng kwarto lang, parang hidden room. Siya ay ganap na gumaling. Parang mas malakas pa ang chi niya kaysa dati. Anong kakaibang pakiramdam, na naginip ba siya? Tumayo siya at humakbang, sobrang bigat ng katawan niya. Sinubukan niyang maglakad ng mas mabilis, gusto niyang lumabas. Sa labas ay isang magandang patio, mayroong isang pavilion, isang lawa na may mga bulaklak na lotus at isang silweta na nakataas ang kanilang mga kamay patungo sa araw. Hindi gumagalaw ang taong iyon na parang may iniisip. Kalmadong tumingin si Yunshi sa taong iyon at nagulat. Nag-hallucinate ba siya? Tila ang taong iyon ay pinagsama sa mundo. Noon, kahit na ang mga elder ng Luozia sect ay hindi nagbigay ng ganoong pakiramdam sa kanya. Ang taong iyon ay dapat na napakalakas. Dahan-daang lumingon ang taong iyon, mukhang gwapo at nakangiti sa kanya. Ang puso ni Yunshi ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ikaw ay gising, sabi ni Linfang sa malumanay na paraan. Rin. Feng. Dahan-dahan niyang binibigkas ang pangalan nito. Tila hindi siya namatay sa Luozia sect. Buhay pa ako. Sa isip ni Yunshi at saka ngumiti sa isang matangkad na paraan. Hindi siya namatay. Hindi pinatay ng Luozia sect si Linfang. Comfortable ka na ba? Tanong ni Linfang. Tumanggo si Yunshi at sinabi. Pasensya na kung hindi ko nakumbinsi ang mga guro ng Luozia sect. Paano na sila ngayon? Sinaktan ka ba nila? Gumalaw ang mga labi ni Linfang ngunit ngumiti siya ng pilit. Si Yunshi ay nabuklod sa yelo sa loob ng ilang taon. Paano niya malalaman ang nangyari pagkatapos? Akala siguro niya ay nasa sinaunang lungsod pa siya. Yunshi, ilang taon ka nang nakoma. Wala na kami sa lungsod mo. Nasa aking bayan, Yangzhou City. Ang Luozia sect ay binuwag maraming taon na ang nakararaan. Sabi ni Linfang. Ayaw niyang sabihin sa kanya na nawasak ang Luozia sect. Ayaw niyang madamay si Yunshi sa nangyari. Kaya naman sinabi na lang niya sa kanya na binuwag na ito. Siya ay nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kanya pagkatapos ng lahat. Ako ay nakoma ng ilang taon. Sinimulan na ni Yunshi na maunawaan ang lahat. No wonder naramdaman niyang nag-hallucinate siya. Malaki ang pinagbago ni Linfang. Siya ay mas malakas kaysa sa mga elder ng Luozia sect o kahit na sa malalakas na cultivator ng Zuyu. Ang kanyang sekta ay nabuwag. Oo, Yunshi, lumabas tayo para mamasyal. Sabi ni Linfang habang hinahawakan ang kamay ni Yunshi. Nanginginig siya at ibinaba ang ulo.
Naalala niya ang halik ni Lin Feng nang biglaan at namula. Habang naglalakad sa palasyo, napagtanto ni Yunshi na ang dalisay na chi ay napakakapal at siksik. Marami ring mga kawal na naglalakad sa paligid. Sa tuwing makikita nila si Lin Feng, titingin sila sa kanya sa isang magalang na paraan at huminto sa paglalakad. Pagkatapos lamang maglakad ng mas malayo si Lin Feng ay magsisimula na silang magpatrolya muli. Nagulat din si Yunshi dahil parang napakalakas ng mga tao doon. Ang kanilang chi ay napakalakas na ang kanilang lakas ay hindi maarok sa kanya. Lahat sila ay mas malakas kaysa sa kanya. Anong klaseng lugar iyon? Higit pa rito, iginagalang nilang lahat si Lin Feng. Ano ang nangyari? Ano ang katayuan sa lipunan ni Lin Feng? Dinala siya ni Lin Feng sa lugar kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sa ngayon, ganap na gumaling si Yizu. Sinulyapan niya sina Lin Feng at Yunshi. Hindi niya akalain na may iligtas ni Lin Feng ang babaeng iyon. Guro, sabi ni Yizu. Lahat ay nakatingin kay Lin Feng nang may paggalang kahit na wala silang sinasabi. Guro, si Lin Feng ba ay alagad ng ilang aristokratikong angkan? Iyan ba ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa kanyang lungsod upang magsanay noon? Isip ni Yunshi. Si Yu Minghi at Lin Hai ay unti-unting gumaling. Iminulat nila ang kanilang mga mata, hindi lamang sila gumaling ngunit ang kanilang paglilinang ay bumuti. Sila ay naging mas malakas ngayon. Naka-recover kayong lahat. Magaling, magaling. Sabi ni Yu Qingshan nang makita niyang gumaling na sina Yu Qingshan at Lin Hai. Nakangiti siya sa matangkad na paraan. Kapatid, Lin Feng. Ilang siluwet ang lumakad papunta sa kanya habang nakangiti sa napakagandang paraan. Tumingon si Lin Feng sa kanila, ang kanyang utak ay puno ng mga alaala. Ang kanyang mga kaibigan. Han-man, Po-jun, Jin-yun, Dun-feng. Kumaway si Lin Feng sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Si Han-man at Po-jun ay nakasuot ng bronze mask tulad ng dati ngunit mukhang mas malakas sila. Kung tungkol kina Dun-feng at Jin-yun, hindi na sila mukhang bata pa gaya ng nakaraan. Nang marinig nila na si Lin Feng ang naging hari, tumakbo sila pabalik ng mabilis hanggat kaya nila. Gusto nilang makita siyang muli. Lin Feng, kapatid, lalo kang lumalakas. Sabi ni Han-man habang tinatapik ang likod ni Lin Feng. Pero, parang kakatap lang niya ng bakal, masakit pa rin ang kamay niya. Hindi ko pa rin maalis ang mga marka ng alipin sa iyo, paano mo masasabing malakas ako? Sabi ni Lin Feng habang umiiling. May mga marka pa rin ng alipin sina Han-man at Po-jun sa kanilang mga mukha. Hehe, sanay na kami ngayon. Sabi ni Han-man habang nakangiti ng librero at walang tigil. Umiling si Lin Feng. Tiyak na gagawa siya ng paraan upang maalis ang mga markang iyon at muling ipakita ang mga ito bilang mga normal na tao. Jin-yun, lalo kang naging maganda. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Namula siya sa nakakahiyang paraan. Dun-feng, naging mas malakas ka kaysa kay Han-man. Isip ni Lin Feng. Noon, si Dun-feng ay isang mahuhusay na binata na may pambihirang kakayahan. Siya rin ay nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang espiritu ng dugo. Nakalusot na si Dun-feng sa ikalimang Zuan Chi layer. Sa Zuyu, iyon ay Katanji Tangi. Lin Feng, naging napakalakas mo, sabi ni Han-man. Mas mataas pa ang cultivation level ni Po-jun kaysa sa akin ngayon. Hindi man ako malakas na cultivator. Sabi ni Dun-feng habang nagkakamot ng ulo. Mukhang nahihiya siya. Kahit na marami na siyang nasanay, sa harap ni Lin Feng, mahina pa rin siya. Tumingin si Lin Feng sa malayo at nakita ang isang taong kilala niya. Ang taong iyon ay hindi gumagalaw ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila matalim na parang talim. Badaw, halika rito. Sabi ni Lin Feng. Naglakad si Badaw patungo kay Lin Feng at tumangala sa kanya. Iniligtas siya ni Lin Feng mula sa pagkaalipin noon kahit na mas mahina siya kaysa sa kanya. Sa ngayon, si Lin Feng ay naging napakalakas at nagtataglay ng pinakamataas na katayuan sa lipunan sa Zuyu. Ika-6 na layer ng Zuan Chi. Hindi masama. Sabi ni Lin Feng habang tinatapik ang mga balikat ni Badaw. Tumiti si Badaw nang walang pakialam. Ang tagal na nilang hindi nagkita. Namiss niya si Lin Feng, palagi siyang nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya ni Lin Feng ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 875, mga tableta ng kalikasan. Si Badaw ay nagdusa ng husto sa nakaraan at nakaranas ng maraming paghihirap. Pakiramdam niya ay nagpapasalamat siya sa pagkakaroon ng ganoong mabuting kaibigan. Hindi siya madaldal pero ang sarap niya sa pakiramdam na magkaroon siya ng mabubuting kaibigan. Kuya, kailangan nating uminom ng ilang baso ngayon. Sabi ni Po-jun na iniisip ang mainit na unit na pinag-iinuman nila noon. Walang problema. Sabi ni Lin Feng habang natural na tumatawa. Natural na hindi siya kulang sa alak. Anak ko. Sabi ni Yu Minghi, bago nagtanong. Mayroon ka pa bang mga tabletang iyon? Oo, sabi ni Lin Feng habang tumatango. Mukhang nagulat si Yu Minghi, may gusto siyang sabihin pero pinutol siya ni Yu Qingshan. Minghi, isang siglo na akong lalaki, may limitasyon ng cultivation ko kaya hindi na kailangang sayangin ang mga ganoong mahalagang table task sa akin. Maaaring kailanganin sila ni Little Fang. Sabi ni Yu Qingshan na alam ang ibig sabihin ni Yu Minghi. Alam niyang marami siyang pagkakamali sa nakaraan, itinulak pa niya ang babae ni Lin Feng na iwan siya para kay Yu Tianmi.
Siya ay naging isang masamang lolo. Kaya naiintindihan niya kung ayaw ni Linfeng na bigyan siya ng kanyang mga table tasks. Tumingin si Linfeng sa kanyang ina at lolo at ngumiti ng pilit. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga ito. Nanay, huwag mo akong intindihin. Hayaan ang nakaraan sa nakaraan. Nasugatan si lolo dahil sa atin, paano ako magiging ayaw na tulungan siya? Ang mga divine water pills ay talagang makakapagpagaling sa kanya ngunit gusto kong bigyan siya ng isa pang uri ng tableta na mas angkop para sa kanyang kondisyon. Paliwanag ni Linfeng. Tumiti si Yu Minghi. Ano man ang nangyari sa nakaraan, si Yu Qingshan ang kanyang ama at alam niyang mahal siya noon pa man ni Yu Qingshan. Alam din niya na ang mga matatanda ay maaaring matigas ang ulo kung minsan. Kung tumanggi si Linfeng na tulungan ang kanyang lolo, magagalit ito sa kanya. Pero, parang masyado siyang nag-iisip. Mabait ang anak niya. Nagulat si Yu Qingshan ngunit ngumiti siya sa mainit at banayad na paraan. Matapos makita na tinulungan silang lahat ni Linfeng na makabangon, kung tumanggi si Linfeng na tulungan siya, maiintindihan niya sana ngunit madidismaya. Mr. Chi, Mr. Wu. Tinawag ni Linfeng ang dalawang matandang lalaki. Matapos makita ang lahat ng mga kabataang iyon na naging mas malakas kaysa sa kanila, hindi na sila naging napakahusay sa kanilang sarili. Mr. Chi, Mr. Wu, narinig mo na ba ang mga nature pills? Tanong ni Linfeng. Mga table tasks para sa kalikasan. Bulong ni Mr. Wu. Napakunot ang noo niya at sinulyapan si Mr. Chi. Mukhang nagulat ang dalawang matanda. Alam ni Linfeng na narinig nila ang tungkol sa mga tabletang iyon nang makita niya ang reaksyon nito. Linfeng, mayroon ka bang recipe para sa mga natural na table tasks? Tanong ni Mr. Wu. Nanginginig siya habang iniisip ang sinabi ni Linfeng sa kanyang ina. Oo, sabi ni Linfeng habang tumatango. Sa lilang gininto ang bundok na ipinagbabawal na teritoryo, ipinadala sa kanya ng cultivator ng Zun ang recipe. Ang Zun cultivator ay partikular na nagustuhan ng tabletang iyon. Gotcha. Naikuyong ni na Mr. Chi at Mr. Wu ang kanilang mga kamao. Tumingin sila kay Linfeng habang nakangiti, hindi sila nakaimik. Maaaring palaging sorpresahin sila ni Linfeng. Ang mga natural na table tasks ay hindi kapani-paniwalang mga table tasks sa antas ng tiyan. Magagawa nilang buhayin ng mga tao, pasiglahin ang kanilang mahahalagang organo at sistema ng dugo, pagalingin ang kanilang mga buto at kaluluwa, bigyan sila ng lakas ng lupa at langit. Ang mga cultivator ng layer ng Tianqi ay mamamatay para sa mga naturang table tasks. Makakatulong pa nga sila sa mga tao na makapasok sa isang bagong cultivation layer. Dahan-daang sabi ni Mr. Wu. Lahat ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Napakalakas na pildores na ang mga banal na tableta ng tubig ay mga banal na gamot sa pagpapagaling at ang mga pildores para sa kalikasan ay mga banal na cultivation pills. Maaari silang kumuha ng sigla mula sa lupa at langit at ibigay ito sa mga cultivator. Nanginginig sina Yu Minghi at Yu Qingshan nang maisip nila ang mga implikasyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yu Qingshan. Magaling, pinlano na ni Linfeng ang lahat. Nais niyang bigyan siya ng nature pills na hindi lamang makapagbabalik sa kanya ng lakas kundi magpapalakas sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nakalusot lamang siya sa Zuanqi layer. Sa isang tiyak na edad, siya ay hihina muli. Makatuwiran na kailangan niyang magsimula ng bagong buhay para maging mas malakas. Iba ito para sa mga taong tulad ni Linfeng na nakalusot sa Tianqi layer sa murang edad. Ang nasabing mga individual ay mas mabagal sa edad kaysa sa iba. Mr. Chi, Mr. Wu, hindi madaling makuha ang mga sangkap. Maaari mo munang kunin ang mga kinakailangang purity stone upang makabili ng mga sangkap. Kapag nakuha mo na, makakagawa na tayo ng nature pills, tapos makaka-recover na kayong dalawa ng lolo ko. Paliwanag ni Linfeng habang inaabot ang isang pirasong papel sa matatandang lalaki. Ito ang recipe para sa mga table tasks ng kalikasan. Kinuha ito ni na Mr. Chi at Mr. Wu. Siyempre hahanapin nila ang mga sangkap na iyon. Ang sinumang tao na nakakagawa ng mga natural na table tasks, saan man, ay itinuturing na isang napakatalino na alchemist. Nahanap na ni Linfeng ang recipe at iyon ay hindi kapani-paniwala, naiisip lang nila kung ano ang pinagdaanan niya para mahanap ito. Linfeng, alis na tayo. Sabi ng dalawang matanda. Napangiti si Linfeng, naiinip ang dalawang matandang lalaki ngunit naiintindihan niya sila. Ang makita ang lahat ng mga kabataang iyon ay nalampasan sila ay hindi madali kaya umaasa silang mahanap ang mga sangkap para sa mga natural na table tasks sa lalong madaling panahon. Nag-uusap sina Yizu at Yunshi. Mula sa sinasabi ni Yizu, alam ni Yunshi na hindi siya niloko ni Linfeng, talagang nakoma siya sa loob ng ilang taon. Ang Luozia sect ay nawala ng mahabang panahon. Maraming makapangyarihang sekta ang talagang nawala na. Ang mga malalaking digmaan ay naganap kahit na, ate, nasaan ako ngayon? Sa bahay Linfeng. Si Linfeng ba ay disipulo ng isang aristokratikong angkan? Tanong ni Yunshi. Tumiti si Yizu at sinabi. Masasabi mong nasa bahay ka ng aming Panginoon. Siyempre, ito ang imperial na palasyo ng Zuyu. Ang Imperial Palace ng Zuyu. Nagulat na sabi ni Yunshi. Si Linfeng ba ay isang maharlika ng Zuyu? Tumiti si Yizu at umiling. Hindi siya maharlika, siya ang hari. Ang hari. Nagulat si Yunshi. Si Linfeng ay isang hari.
Hinawakan ni Yizu ang kamay ni Yunshi at dinala siya sa isang bench at sinabi sa kanya ang kwento ni Linfang. Si Yunshi ay nakinig ng mabuti na para bang nakikinig siya sa mga sinaunang alamat. Si Linfang ay hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda, umiinom ang mga lalaki ng mainit na unit sa sahig. Kuya, natatandaan mo ba noong tayo ay nasa Blackwind Mountain hunting? Napakagandang panahon iyon. Sa panahon ngayon, hindi na namin iyon magagawa sa iyo dahil masyadong malawak ang pagitan natin. Siyempre, masaya talaga ako para sa iyo pero ang kapalaran mo ay maabot ang ulap. Wala na tayo sa iisang mundo. Kuya, minsan, sana hindi ka lang malakas. Kung hindi, maaari tayong manatili ng buo, maglakbay sa buong kontinente at kahit minsan ay malasing. Sabi ni Hanman habang umiinom ng mas mainit na unit. Namumula ang kanyang masni. Nasabi lang niya ang mga bagay na ito dahil ang tingin niya kay Linfang ay kapatid. Tumingin si Linfang sa malayo at nanatiling tahimik. Talagang tama si Hanman, lumalaki ang agwat sa pagitan nila. Tila nalungkot si Jingyun sa sinasabi ni Hanman. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Hanman, tanga ka. Bakit mo sinasabi ang mga walang pag-asa na bagay? Maglasing tayo ngayon at maging masaya. Sabi ni Puljun na nagpangiti kay Hanman. Sige, Linfang, bro, uminom tayo. Itinaas ni na Hanman at Linfang ang kanilang salamin ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, hindi na sila komportable.